Hello, kamusta po kayo? Medyo kulimlim sa aming lugar. Salamat sa Panginoon sapagkat tayo po ay nagising. Napakabuti ng Lord sa atin, mga kapatid. Opo, kung isipin lang ho natin yung kabutihan ng Lord sa atin, talagang hindi tayo mauubusan ng pagpapasalamat. Oo. You try to imagine, nagising po tayo kanina. Ako po, alas 4, nagising, ginising ni Lord eh. Kaya sabi ko, thankful ako lagi sa Panginoon pagka nagigising. Kasi, siyempre, pag hindi ka nagising, alam mo na. Kaya maraming salamat sa Panginoon Diyos sa kanyang kabutihan po sapagkat tayo po'y nagigising. Ah, napaka-importante magpasalamat. Opo. Huwag natin kakalimutan yan na tayo ay magpasalamat sa ating Panginoon. Kasi pag kinalimutan natin yan, tayo po ang talo eh. Pag nakakalimutan tayo na magpasalamat sa Lord. Kaya na every time may mga ganitong malakas ang katawan natin, ang ating kaisipan, okay? Uh, just be thankful lang sa Lord kasi napaka-importante po yun na tayo po ay magpasalamat sa kabutihan ng Lord sa atin. Maganda po yung ating pag-uusapan mamaya sa ating gospel reflection. At sana nga po ay nandiyan kayo, antabay kayo sa ating broadcast. At ganoon din po mamayang gabi, pag-usapan natin yung pangatlong ikang modus ng mga anti-Catholic. So, maganda ho yun. Mas maganda kasi maging aware po tayo sa mga bagay-bagay na kinakailangan nating doon ho nagsisimula sa awareness eh. Opo. Enteng na rin, magandang umaga bro. God bless sa buong pamilya. If you are working, God bless sa sa work bro at sa iyong parish priest. Sa mga kanawa ng Lord sa maghapong ito. Kaya nagpapasalamat tayo na mabuti ang Lord sa atin. Opo. Sana ho, kung ito yung nakakatulong, yung ating mga ginagawa rito sa ating broadcast, ay makikisuyo lang po sa inyo na makipag-share po kayo ng ating video. Opo. O, importante ho yun na makapag-share po tayo ng ating video para ho marami pa hong mga kapatiran sa Catholic community ang maging bahagi po nito na ating ginagawa. Alright, nandiyan na si kapatid na Apple. Magandang umaga. Meg Lubrido, Elizabeth Bacnat. Mayong buntag sir, watching sa Valencia, Bukidnon. Ganoon din kay Aika at magandang umaga. Sige tayo magsisimula na. Kumusta kaibigan? Ikaw ay nasa programa, naka-Brad kasama si Brad Calix at kapatid na Apple. Ang kabrad po ay para sa Catholic community sa loob at sa labas ng bansa. Layo rin itong alalayan, palakasin at gabayan ng isang Katolikong Pinoy na maging mas malalim pa sa pagkakilala kay Jesus at sa mga aral na simbahang Katolika. Na sinusubukan din ho natin sa biyaya ng Diyos na balansehin ang ating kaisipan, damdamin at ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Kaya't halina't makinig at tuklasin ang turo ng simbahang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, 8 sa buwan ng Enero 2025. At sa oras na ito ay pangunahan tayo ni Sister Apple sa pananalangin at sa pagbanggit na rin ng Saint for Today kung meron. Kapatid Apple, magandang umaga po. Good morning po sa lahat. Good morning ka Brad at sa ating mga live viewers on Facebook. Tayo magsisimula na po sa ating panalangin. Let us put ourselves in the holy presence of God, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Let us profess our faith. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father, before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, consubstantial with the Father,
Through him all things were made. For us men and for our salvation, he came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy, Catholic, and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Today is January 8th, and our church celebrates Saint Lauren Giustiniani. According to Vatican News, Saint Lawrence became the first patriarch of Venice in 1451. He was a great reformer of the church, especially through his writing and his example. A nobleman by birth, Lawrence did not hesitate to beg for alms, calling it victory over himself. He was canonized by Alexander VIII in 1690. Let us offer one Our Father, one Hail Mary, and one Glory Be for the intentions of all who are with us right now, and for the safety and protection of all, especially this day. Let us pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be, forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good morning po. Good morning, Apple. Baka meron kang gustong i-announce or i-shout out na mga kaibigan. Just go ahead, Apple. Siyempre, shout out sa ating mga ka-CFD, Bacolod, Diocesan, sa ating mga masisipag na CFD officers. Magandang umaga po sa lahat. At ganoon na rin sa lahat ng parishioners, church workers ng aming parokya, Our Lady Immaculate Conception Parish, Bakya sa Mansilingan, at syempre sa aming parokya, Parish Priest, Father Farley Santillan. Ayan. Syempre, good morning din po sa ating mga kapatid sa Latin Rosary Missionaries. Sinaanyayahan ko rin po kayo kung gusto po ninyong matuto at magdasal ng Latin Rosary. Nandito po ang Latin Rosary Missionary. Nagdadasal po ng 4 na misteryo araw-araw. Pwede po kayong mag-message sa akin o hanapin lang po sa Facebook, Latin Rosary Missionaries. Nagdadasal po namin ng lahat ng inyong mga kahilingan. Ayan, pinangungunahan ni Sis Ria Bautista at
Mrs. Angel Amoma, kasama ng ating mga OFW workers dyan. Ayan, maraming salamat po. Magandang umaga at mag-ingat po tayong lahat. Medyo maulan ngayong umaga. Thank you, Lord. Salamat. Alright. Maraming salamat, kapatid na Apple. God bless you uli bukas ng umaga. Ayan. Nakasama natin si kapatid na Apple. Monday to Friday ho siya makasama sa pagsisimula ng ating broadcast. Opo. Maraming salamat, kapatid na Apple, regards sa buong pamilya. Alright, maraming salamat for joining, mga kapatid. Sino ba yung mga nauna rito? Dali Si Enteng Nare, maganda umaga po. God bless. Meg Lubrido, Elizabeth Bacnat, salamat. Kay Aika Ekat. Sino pa? Si Bob Mangangayaw. Bro Christian Paul Gailan, salamat po. Luciano Torrente, maraming salamat. Kay Bobby Taruk, kay Pipito Barbon, maraming salamat. Ganoon din kay Ate Corazon Gagi. Maraming salamat po. Pagbati muna tayo, mga kapatid, sa ilang mga greetings natin. Happy birthday nga ho pala. Baka ho may kamag-anak kayo, kaibigan, kasama sa bahay, sa kapilya ho ninyo, o baka birthday ng inyong pare. Oho, pakisabi nyo na lang ho, sabi ni Cabrad, happy birthday. At dun po sa mga nagdiriwan ng kanilang wedding anniversary sa araw na ito ng January 8, God bless po sa inyong pagsasama. Sama nawa kayo ng Panginoon Diyos na tumagal pa yung relasyon po na yan. Alright, pagbati sa aking mother, kay Mama Elsie, dyan sa bahagi ng Kainta, kay Eloisa, kay Fred Al, kay Charo, kay Nicole, kay Jairus Matthew, kay Buddy sa kanyang mga anak na si Bimbim, sa anak ni Bimbim na si Paulo. Ganon din si kay Picoy, magandang umaga sa inyo dyan. Si Roxy Esme, ang kanilang mga anak, magandang umaga po. Diyan sa bahagi ng Pangasinan, kay Julie, kay Rolian sa kanyang anak, kay Buboy sa kay Sheila, kay Ate Lydia, at sa lahat ng mga kapatiran dyan. Magandang umaga po. Pinabati ko rin si Tio Joe at Tia Edna dyan sa Kainta po. Ang buong mag-anak, Calixtro family, yung aking tiyo. Bishop Patricio sa Diocese ng Bacolod, magandang umaga, Bishop. Kay Father Dominic Tiramas, magandang umaga po. At sa lahat ng mga kaparian na kasama nila dyan sa Diocese, Sister Bercy ng Pauline Media, sa lahat ng staff, magandang umaga po. Kay Reverend Father Hubert Abellana, ang ng Saint Therese of the Child Jesus, Quasay Parish sa Barangay 35. Ganon din kay Reverend Father Brethren Ray Gamala, ang spiritual advisor po ng CFD. Sa lahat ng tropa ng CFD sa Bacolod, kay Doc Ray Intilla, sa kanyang buong pamilya, salamat po. Kay Christian Paul Gailan, ang presidente, kay Harvey Angki, ang vice president, George Quiles, ang secretary, sa kay JB Akma, ang treasurer. Kay Al Manila, magandang umaga rin, bro. Diyan sa Granada, kay Herald Deloso, ang presidente, Pipito Barbon, Jem Esenciales, si Rod sa Kasirex at sa iba pa. Magandang umaga po. Diyan sa Talok at sa Kabangkalan, God bless. Magandang umaga rin po kay Reverend Father Darwin Gitgano ng Punto por Punto. Maraming salamat po kay Bro Wendell Talibong. Magandang umaga po kay John Doe at sa lahat ng tropa natin dyan sa Punto por Punto. Ganoon din kay Bro Novedora sa kanyang at sa lahat ng converted pastors nationwide. Magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. God bless. Lord willing ho, makikita tayo sa February. Magandang umaga, Bro Novedora. God bless sa inyong mga pinupuntahan na mga area sa iba't ibang panig ng bansa. Gusto ko din batiin yung aking parish priest sa San Juan Nepomuceno Parish Church, si Reverend Father Luan Torrefranca. Pads, magandang umaga po. Ganon din kay Reverend Father Robert Christopher Nobles. Sa dalawa namin seminarya na si Bro Simon sa si Bro Kent, salamat sa inyo. Kay Sister Malu sa Pastoral Council at sa lahat ng mga kasama niya. At si Bro Bernardo Apoyon and Company. Pagbati po, shoutout kay Mama Neng Uy at saka kay Mama Len Bicabel from Chubby, Martin Uy. Kuya Boots, magandang umaga po. God bless. Pagbati sa lahat ng mga
overseas natin na nakikinig sa ating broadcast, kay Sosimo Inojo Jr. dyan sa Ireland, Angel Amoma sa Japan, Alex Dugang sa Columbus, Ohio, USA, Elenita Billete dyan sa Greece, Rosa Tadeo, Hong Kong, Roberto Galang dyan sa Rome, Italy, kay Ta Arnel Jawad Sigosyo dyan sa Malaysia, kay Usting Fabon Robines Umpad dyan sa Silici, Italy, Romel Parado sa Perugia, Italy, Arturo Pagatpatan sa Ghana, Rego O. Perocho sa Kuwait, at kay Alan Janeta dyan sa Hungary. Maraming salamat po. Binalbagan Servants of the Divine Mercy, kay Bro Chubby Martin, sa kay Kuya Boots. Uy, maganda umaga po. At sa mga elders na si Bro Pabs Gonzales, John Englis, ang grupong All for Jesus Life Ministry, kay Bro Johnny Bigay, Willie Canseco, Joseph Benedicto. Magandang umaga po sa lahat dyan sa Binalbagan Servants of the Divine Mercy at sa All for Jesus Life Ministry. Ang PESMA Plus dyan sa Israel, magandang umaga po, tanghali o gabi. Mga kapatid, salamat kay Bro Romel Jerry Natalio at sa kanyang mga kasamahan. Magandang umaga po sa PESMA Plus Israel. Dyan po sa Latin Rosaries Missionaries na binanggit ni Apple kanina, maraming salamat po mga kapatid sa inyong pananalangin. Salamat po sa ating mga sharers, ang babaeng Katoliko kay Joseph Senemi ng Alcantara, Cebu, kay Ems Aspe Sagali sa Cavite City, kay Rick Del Dios sa Garsuta. Shout out daw kay Father Rafi and Father Ludi ng St. Francis Xavier Parish dyan sa Malapatan. Kay Darling May Peñaflor Sibonga, salamat po. Corazon Gagi sa Davao City, Joseph Anyabiesa, Buenaventura Bohol, Ariel Berhis, kay Meg Lubrido, kay Lobongo Curapaw Jason, Jessica Aray at Luciano Torrente po, salamat. Timbal Oni Bahian, salamat po. Kay Sabior H. Gabriel, kay Enteng Narem, salamat po sa pag-share ng ating video. Sa Catholic Faith Defender, Resty Baljos Carolino, Oliver Catol Guetaruelas, dyan sa Punta Princesa, Cebu City, sa grupong Our Lady of Fatima, kay Jerry Antoniego, Melchor Valenzuela, Vince Jutinya Entiero, Merced Montebon, Alan Janeta, at kay Neil Calvin M. Perez. Sige, na muna tayo. At sa mga kasama natin ngayon sa broadcast, magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Dako na po tayo sa ating Gospel for today, Gospel Reflection. Yan po ay makikita sa Mark chapter 6, verse 45 hanggang 52. Mark chapter 6. Sabi po dyan sa wikang banyaga, at once Jesus made his disciples get into the boat and go ahead of him to Bethsaida on the other side of the lake, while he sent the crowd away. Now after saying goodbye to the people, he went away to a hill to pray. When evening came, the boat was in the middle of the lake, while Jesus was alone on land. He saw that his disciples were straining at the oars because they were rowing against the wind. So sometime between 3 and 6 o'clock in the morning, he came to them walking on the water. He was going to pass them by, but they saw him walking on the water. It's a ghost, they thought, and screamed. They were all terrified when they saw him. Jesus spoke to them at once. Courage, he said. It is I. Don't be afraid. Then he got into the boat with them, and the wind died down. The disciples were completely amazed because they had not understood the real meaning of the feeding of the 5,000. Their minds could not grasp it. Mga kapatid, ganda ng kwento. Ano? Ang eksena nito ay nasa lake naman ito. Nandun yung mga alagad at merong isang kakaibang nangyari. But before that, ito po ay karugtong sa kwento ni Mark. Di ba kahapon nakita natin yung ang Panginoon Diyos ay nagpakain ng 5,000
mga lalaki lang ho, gamit ang 5 tinapay at 2 isda. Napaka-order nung pangyayari. At bilang leader, hindi niya pinabayaan yung pangangailangan ng tao. Pero unang sinabi ng talata, nagkaroon ng compassion si Jesus sa crowd na sumusunod sa kanya. He felt compassion to them kasi para silang tupa na walang pastol. Yun po yung hinighlights natin kahapon. Ang mga tupang sumusunod sa Panginoon ay parang mga tupa na wala po silang pastol. Nakita natin yung miracle na ginawa ng Lord. I could not imagine kung ako nandun sa eksena na yon, isa ako sa mga 5,000, paano magkakasya ang 5 tinapay at 2 isda sa 5,000 lalaki? Siyempre kung lalaki, malakas kumain po yan eh. Di po ba? At maski anong kalkulasyon gawin natin, hindi po pwede magkasya ang 5 tinapay at 2 isda. Eh baka sa ilang alagad lang ho yun, magkakagulo pa sila, doon pa kaya sa 5,000. Ngayon, ang eksena ngayon dito ay naglakad ang Panginoon sa ibabaw ng tubig. Pero bago nangyari ho yun mga kapatid, pinauna na yun ng Panginoon yung kanyang mga alagad. Punta kayo doon sa kabilang ibayo. Punta kayo sa lugar ng Bethsaida, on the other side of the lake. Tapos itong 5,000 mga lalaki na to, pinauwi na ng Lord ito. Pero ang ganda, bago sila pinauwi, pinakain muna ng Panginoon Diyos. Ganoon naman tayo eh. Parang sa Pinoy lang, di ba? Yayain mo yung tao na kumain ka na ba? Hindi naman tayo nagsasabing hindi pa eh. Di ba? Oo, kumain na. Pero ang ibig lang sabihin nun, hindi pa. Opo. Iniistima natin yan eh, yung mga bisita natin. So, ang ginawa ng Lord, bago sila pinaalis, pinakain muna. At sabi niya sa mga alagad, mauna kayo doon sa Bethsaida. Tapos nagpaalam ng Panginoon sa mga tao, tapos ang ginawa rito ng Lord, nagdasal siya. Ito yung isa sa mga katangian ng Panginoong Diyos nung siya ay nasa lupa pa. Sa kabila ng abala siya sa paggawa ng mga bagay-bagay para sa Diyos, pangangaral, pagtuturo, pagpapagaling, ang isa sa mga unique sa buhay ng Panginoong Jesucristo, may panahon siya magdasal. Kaya nga po tama yung sinabi ni kapatid na Apple kanina, sumama kayo sa pagdadasal. Ako, honestly mga kapatid, ilang buwan pala akong Katoliko eh. October 26 ako eh. 2024 lang. October, November, December, January. Magtatatlong buwan pa lang ho akong Katoliko. Magtatatlong buwan pa lang ho. January 26, mansari ko bilang Katoliko. 3 buwan. At mga kapatid, dyan sa 3 buwan na yan, nagdi-desire po si Brad Calix na mas maintindihan ko ang pagro-rosaryo. Honestly, hindi ko pa ito masyadong hindi ako master dito eh. Anong asahan mo sa 2 buwan na Katoliko? Wala pa. Hindi ko pa ito gamay. Kayo siguro, 20 years na kayo, 15, 10 years na kayong Katoliko eh. Ang tanong, pagdating ba sa rosaryo, kabisado na natin to? O kaya nagagawa na natin to? Yung bang family altar kung tawagin, nagdi-desire po tayo. Sana mag-desire tayo katulad ng Panginoon Diyos na meron tayong panahon. Kaya nga ho sa gabi mga kapatid, 8:00 ng gabi hanggang 9:00, pagkatapos ng usapang Katolisismo, dumidiretso po si Kabrad, nagro-rosaryo po kami sa pangunguna ni kapatid na Apple. Alam mo sa pangalawang araw ko na pag-join, na ko eh. Sabi ko, ay ganito pala 'yon. Yung sinasabi mo yung 10 beses na Hail Mary. Alam mo, wala pang isang yan, baka ilang buwan pa lang, na yan eh. Part na yan ng system ng utak natin eh. Pero dapat may consistency tayo. Kasi pag hindi natin to in-apply, meron kang ang rosaryo, display lang.
ay walang power yung rosaryo pag display lang. Ang purpose nito, talagang dadaanan mo yung beads. Oo. Dadaanan mo to. At least isang oras napansin ko, yung isang ikot nito, isang oras. Oo. Dire-diretso yun ha. Napansin ko isang oras to. Kompleto, isang oras. Oh. Ngayon, ang challenge ko sa mga tatay, kasi mga babae kasi mahilig magrosaryo eh. Pero itong 2025, tayo mga tatay, mag-join kayo kay Brad Galix. Mga tatay, samahan nyo ako manalangin. Isang oras. Nanonood ka nga ng telebisyon, 2 oras eh. Hindi ka nga maano eh. Pag sa cellphone ka, wantusawa ka eh, di ba? Eh pagdating dito, hindi nga to wantusawa eh. Wantusawa ba tayo rito? Mga babae lang naman nagwawantusawa dito sa Rosario eh. Pero paano naman tayo lalaki? Hindi ba natin kaya to? Naku, kaya natin to. Subukan natin, mag-decide na tayo. Si Jesus may panahon para magdasal. Huwag tayong masyadong nakapokus sa trabaho, pag-aaral. Importante naman yan, investment. Sa kabila ng business natin, let's find time to pray. Kaya nga, ang ganda sa Katoliko, di ba? Pag alas 3, meron tayong binabanggit na partikular na dasal. Pag alas 6 ng gabi, meron tayong partikular na dasal. Di ba? Etong pagrorosaryo naman, pwede namang hati-hatiin to eh. Sa maghapon eh, di ba? Hati-hatiin, hindi mo naman kailangan dire-diretso eh. Kasi nga, yung time ang pinag-uusapan natin eh. Yan. Ito nga yung nangyari. Noong gabi na, nasa kalagitnaan yung mga apostol ng lake. Imagine mo, nasa lake itong eksena na ito ha. Kung ikaw yung director nitong pelikula na to, ang setting nito, nasa lake po ito. At ang mga bida rito, si Jesus, yung mga alagad. Tapos nag-uwian na kasi yung mga tao, 5,000 eh. Oo. Yung eksena, matapos manalangin si Lord, bumaba siya. Siyempre, bundok eh. Bababa siya. Eh, yung dagat, nasa ibang baba yun eh, di ba? O yan. Eh, napansin ng Panginoon Diyos at ang sabi rito, sa kalagitnaan ng lake nandun, medyo stranded dito, nakikipag ano yung ano eh, kasi pag nagsasagwan, ano eh, hindi makasagwan ng maayos eh, kasi lumalaban yung ano eh, yung alon eh. Parang ganun na eksena rito eh. Ito'y sa pagitan ng alas 3 ng madaling araw at ng alas 6, siguro alas 4:30, alas 5, nangyari itong eksena na to. Eto na ngayon, ito matindi rito. Nakita ng Panginoon yon, may concern. Nilapitan ni Lord yung kanyang mga alagad. Tandaan nyo yung oras ha, pagitan ng alas 3 ng umaga hanggang alas 6. Medyo madilim yan. Di ba? Medyo madilim yan. Eh tayo nga, alas 5 yung medyo may araw na eh, di ba? At least pwede ka nang gumalaw-galaw. Maliwanag na, alas 5. Eto, medyo madilim ito. Yung eksena nito. Hindi mo maaninag, hindi nga naaninag ng mga alagad eh, kung sino yun eh. Di ba? He came to them walking on the water. O, tingnan mo yung una, di ba? Pinakain niya yung 5,000. Miracle yun ni Jesus bilang Diyos. Eto naman, pangalawang eksena rito, naglakad sa ibabaw ng tubig. Tanong, may nakita ka na sa talambuhay mo na naglakad sa ibabaw ng tubig? Na hindi siya lumubog? Ako, umabot na ako sa edad ko na 54, wala po eh. Lulubog ka. Maglakad ka, lulubog ka. Pero dito, ang sabi ng Bible, naglalakad siya sa ibabaw ng tubig. At papunta siya sa kanila. At ang eksena rito, but they saw him walking on the water. Nakita ho nila eh. Pero hindi nila namukhaan kung sino. Ano po sabi nila? It's a ghost. O ba naman eh, nagsasagwan kayo dun eh. Papakahirap kayo magsagwan eh. Tingnan mo yung eksena, nagsasagwan eh. Nagsasagwan. Hindi masyadong malinaw kung ano nang nangyayari sa paligid. Nagsasagwan, lumalaban. Tapos biglang may eksena na mayroong isang tao na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Teka muna,
Maski naman si Brad Calix makakita na gano'n. Wow, teka, ano to? Ano to? Pwede ba silang gumanon? Hindi nga nila masyadong maaninag yun eh. uy, teka muna. Teka muna, ano to? Brad, di ba pag ikaw nandun sa eksena, Brad, pre, may naglalakad, pre. Pre, may naglalakad. Ang sabi ng writer na si Mark, it's a ghost. Yun yung sabi nila eh. At ang sabi rito, they scream. Di ba? At sila po'y natatakot po nang makita siya. Now, pinabayaan ba sila ng Lord na naggano sa sitwasyon na yon? O, nagpanik na siguro. Siyempre, first time makakita tao naglakad sa ibabaw ng tubig. At ang sabi nila, it's a ghost. Nasabi ng Lord, courage. Para ba sa kung i-contextualize mo sa panahon natin, oy, kalma. Ako to. Kalma. Ako to. Courage. It is I. Don't be afraid. Then he got into the boat with them. Now, hindi lang sinabi ng Lord, kalma ako to. Oy Brad, kalma kayo ha. Ako to. Now, para mawala yung duda ng mga alagad, sumampa pa siya doon sa boat kung saan nandun yung mga alagad. Para siyempre, tandaan nyo, kinabahan sila, natakot, kinabahan. Sabi nila, uy, multo to. Sabi ng mga alagad, uy, multo. Siyempre, hindi ko alam kung sinong inatake sa puso doon, kung meron ba. Hindi natin alam. Pero yung eksenang ganun, teka, they were terrified. Text ka muna. First time to, baka yung iba doon nakagano na, naka-stack up na. Ini-imagine ko yung mga eksena doon sa lake na yon. Tapos sabi ng Lord, nagsalita siya. Hindi lang siya nagsalita, ako to. Kundi sumampa siya doon sa boat. Siyempre, kung ikaw kakalma ka na, teka muna, nagsalita na to, tapos sumampa doon sa sinasakyan po nila. So, ano nangyari? Sabi po, and the wind died down. Yung malakas na hangin po, kumalma po yun eh. The disciples were completely amazed because they had not understood the real meaning of the feeding of the 5,000. Their minds could not grasp it. Mga kapatid, sa ibang salin po, ang sabi po ay ganito, For they did not understand about the loaves, but their hearts were hardened. Yung puso, ang translation naman dito sa today's English version, yung minds. Yung puso, mga kapatid. Ito pong binabanggit na yung expression na their hearts were hardened, yung puso nila na tumigas, ay ma-encounter natin tong expression na ito sa Lumang Tipan sa Exodus chapter 4 verse 21, na kung saan pinatigas ng Diyos ang puso ni Parao para hindi siya pumayag na yung bansang Israel ay maglalakbay papalabas ng Egypt. Ilang beses po yun nangyari at mababasa. Etong their hearts were hardened po na ito, mga kapatid. Ano po yung pinaka-highlights dito sa gospel natin? Makita natin dito yung kapahayagan ni Jesus ng kanyang perfect obedience and surrender on Calvary, mga kapatid. Alam mo, kung pabasahin mo tong gospel na to, ang Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, maraming pagkakataon na itong mga disipulo ng Panginoon kulang sa pag-unawa. Dito sabi rito, hindi nga nila naintindihan yung eksena na 5,000 lalaki pinakain ni Jesus. Hindi nila magets yun eh. At pangalawang eksena na ito na lumakad sa ibabaw ng tubig yung master nila. Ano po ang objective ni Jesus? Bakit niya ginawa ito? Probably ito yung theological opinion ko lang naman ito. Para ipakita niya
na siya ay totoo, siya ay legit. Siyempre, kung kiniklaim mo na Diyos ka, kiniklaim mo na makapangyarihan ka rin. Ang problema nga ho, hindi maintindihan, hindi magets ng mga alagad yung nangyari dun pa lang sa eksena. Paano nangyari na ang 5 tinapay, 2 isda could feed the 5,000? Di natingalan na sila kung ano itong nangyayari dun sa sitwasyon na yun eh. Hindi nila magets, hindi sila makaget over. Tapos yung pangalawang eksena na lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Mga kapatid, kumusta ang ating puso? Alam mo, pagka nababasa mo yung heart sa Bible, hindi po siya literal na puso ang pinag-uusapan. Yung pinakaloob natin, yung pinakamotibo ng buhay natin. Yun po yung pinaka-core ng tao pag sinabing puso. Kamusta po yung ating inner self? Tayo ba ay katulad ng mga alagad na iba yung ating pananaw sa Panginoong Hesus? Gaano po ba kalalim ang ating pagkakilala sa Panginoon? Gaano ba natin na-appreciate yung kanyang nanay na si Blessed Virgin Mary? Paano ba natin naiintindihan ang aral ng simbahan? Magkakasama po yan, di mo pwedeng tanggalin ang isa dyan eh. Na kung paano, meron po tayong sacred scripture, meron tayong sacred tradition, at meron tayong magisterium. Hindi mo pwedeng tanggalin ang isa dyan. Kasi pag tinanggal mo ang isa dyan, wala na pong say po yan. Pag kay Jesus lang tayo nakakonsentrate at hindi tayo nagbigay pansin sa kanyang nanay, na si Blessed Virgin Mary, magkakaproblema tayo. Magkakasama ho yan. Interconnected yan. Interrelated yan. Hindi pwedeng nagmimisa lang tayo. Dapat may panahon tayo sa pagro-rosaryo. May respeto tayo sa mga saints natin. Matino ang buhay natin bilang Katoliko. Kamusta tayo? Kamusta ang puso natin? Yung puso na yan, tumitibok ba yan para sa Panginoon? Yung puso na yan, naglolong ba tayo sa truth? Yung puso na yan, priority ba si Jesus? Magandang tanong po yan, itong 2025. January pa lang tayo mga kapatid, January 8. Pang-8 araw pa lang to sa buwan ng Enero. Huwag kayong papayag mga kapatid. Aabot ng December 2025, walang nangyayari sa atin. Huwag po tayong pumayag. Mag-start na ho tayo. Magtiwala tayo sa Panginoon Diyos. Huwag tayong maging tulad ng mga alagad na pagkamalan pa nilang multo si Jesus. Mantakin mo yan. Na pagkamalan nila. Kasi bakit ganon? Nakapokus sila doon sa pagsasagwa nila eh. Nakapokus sila doon sa mga aktibidades ng buhay eh. 'Di ba? Nakapokus tayo sa iba sa academic, nakapokus sa business, masyado tayo nakapokus sa sarili nating career development, 'di ba? May kanya-kanya tayong focus eh. Kaya ang resulta, na-out of focus tayo. Kaya minsan, madali tayong masama sa kulto, ma-invite lang tayo ng protestante at evangelical, sumasama tayo bigla-bigla na hindi natin naisip na mapapariwara ang kaluluwa natin sa dulo. Kaya tama ang Panginoon sa sinabi niya, lakasan niyo ang loob niyo, ako ito. Sinabi nga ng Lord yun, nandun pa rin yung takot ng mga alagad eh. At ang pinakamalupit dito, mga kapatid, hindi nila naintindihan yung mga nangyayari. Ganyan din tayo sa buhay natin. Ang tagal na nating Katoliko siguro, ang tagal na nating pasimba-simba, pamisa-misa tayo. Pero hindi tayo talaga nakakaintindi. Masakit, di ba? Ilang beses tayo nagmimisa. Yung iba sa atin daily. Yung iba naman once a week. Ang tanong, do we really understood yung homily? Ito, sinishare ko na to, yung gospel reflection. Now, pagdating sa mga pare, iba naman ang banat nila nito. May iba-iba kami
presentation ito eh. Ito galing sa akin na layman. Sarili ko to na sinishare. Pero pagdating sa mga pare, ibang dating yan sa'yo. Siyempre, iba yung pare sa layman, magkaiba eh. Opo, naintindihan ko yun. Pero ang tanong, pagka nasa misa ba tayo? Pag nag-homily na ba si Father, nagigets natin yung Word of God? Magkasama yan, liturgy of the Word, saka yung Eucharist natin. Magkasama po yan. Kaya nga, pag hindi tayo prepared, pag tayo umaatin sa misa, wala pong kwenta sa totoo lang. Kaya nga, hindi pwedeng nalilate tayo sa misa. Pag na-late po kayo, wag na kayong sa gitna pa uupo kasi nanggugulo lang kayo eh. Wag po. At sana pagpunta natin sa simbahan, naka-ready tayo. Hindi yung luhuran natin, ginagawa natin tapakan ng paa natin. May mga ganun ako napapansin eh. Tumagal-tagal ng Katoliko, hindi natuto sa buhay. Importante po yan mga kapatid. I'm saying this, hindi ko po kayo pinapagalitan. Ito po ay paalalang kapatid lang. Seryosohin na natin. 2025 na eh. Gusto natin makilala si Lord, maging malapit tayo kay Mama Mary. Mag-decide tayo. Yung puso ay yung issue eh, puso. Hindi po yan sa gara ng damit mo pag nagmimisa ka eh. Hindi po yan sa pabango na nilalagay mo sa katawan mo eh. Hindi po yan eh. Ang paghandaan natin, yung loob. Ready ba tayo humarap sa Panginoon, makinig sa Word of God? Kaya para pag-uwi natin, hindi yung paglabas mo lang, nagmumura ka na agad. Di ba? Paglabas mo, pag-uwi mo na sa bahay, mainit ang ulo mo. May ganun ba, Brad Calix? Oo naman. Wala namang iniwan yan sa mga protestante na nagtaas ng kami, naghaliluya doon sa praise and worship nila sa simbahan nila eh. Pag-uwi ng bahay, pinagmumura yung kanyang mga kasi hindi napakain yung aso eh. Wala naman tayong pinagkaiba eh. Normal naman tayong pare-parehas eh. Pero ang issue, kamusta ang puso natin? Kamusta ang ating puso? Dito po sa akin nabasa, may mga simptomas po pala na kapag ma-heart attack ka, bago mangyari pala yan, may mga simptomas pala. Ang ilan po dyan ay merong chest pain, na ang feeling mo parang may pressure, naninikip yung dibdib mo, may pain, tapos meron kang discomfort, may discomfort ka doon sa shoulder mo, sa arm, sa likod, dito sa neck, sa jaw, sa ngipin natin, at doon sa upper belly natin. At meron kang cold sweat, meron kang fatigue, meron kang heartburn or indigestion. Ito po yung ilan sa mga simptomas ng atake sa puso. Hindi po ako eksperto dyan, nabasa ko lang din po yan eh. Pero spiritually speaking, delikado po yan pagka na-atake ka, di ba? Physical nga po, delikado yan. Hindi naman alam ng mga Pilipino minsan yan eh. Kalma-kalma lang eh. Tapos biglang umatake yung ng puso eh, di ba? Bumanat eh. Spiritually speaking, mga kapatid, mahirap tayong tamaan ng ganito, na ma-heart attack tayo. Spiritually speaking. Wala kang kalaban-laban eh. Anytime it could happen, maski na matalino ka, may PhD ka, mayaman ka, mahirap, pwede ka ma-heart attack. Ang tanong, alam ba natin na yung simptomas na ikaw ay mapipiligro spiritual? Alam na ba natin yun? Alam ba natin yung dapat natin gawin? Mga kapatid, meron tayong 5 bagay na pwedeng gawin para mag-grow tayo sa ating pananampalataya. Number 1, confession. Yung lumalapit ka sa pare, at least twice a month. Maging honest ka sa pare. Kasi hindi naman chismoso yung mga pare natin eh. Confession. At least twice a month. Pangalawa, adoration. Let us find time sa mga kapilya natin sa punta tayo. At least meron tayong 15 minutes. Ito ay suggestion, hindi po ito utos. Confession, pangalawa, adoration. Kung makalabay ka to sa sa simbahan, punta tayo dun sa adoration, 15 minutes. Pangatlo, magrosaryo po tayo. Samahan nyo si Brad Calix mamayang gabi.
Alas 8 hanggang alas 9. Isang oras lang po ito pag pinasadahan to. Isang oras lang to. Naobserbahan ko to eh. Isang oras lang ang tagal nito. Meron kang 2 oras sa computer, sa laptop. Pagka may mga iba kang ginagawa, nag-i-enjoy ka hanggang madaling araw ka, enjoyin natin tong pagro-rosaryo. Palagay ko may mapapala tayo rito. Magtatatlong buwan pa lang akong Katoliko, kapatid. Nagdi-desire po ko nito na maging ma-master ko to. Hopefully, bago matapos ang Disyembre, kabisado ko na yung dasal. Yung sequence ba, yung pagkakasunod-sunod. At yung desire natin na maging malapit sa Diyos. Weapon natin ito eh. Alam nyo ba yun, weapon natin ito sa kalaban? Nanginginig ang diablo rito eh. Pagka ang Katoliko ng seryosong Katoliko, nagro-rosaryo, may power kasi ito in itself. Kaya lang hindi gumagana yung kapangyarihan na yan dahil wala kang panahon. Ganun kasimple. O samahan nyo si Brad Calix mamaya alas 8 ha. Pang-apat, Eucharist. Merong araw-araw nagsisimba, nagmimisa, maganda po yan. Eh kami po, once a week lang. Hindi kaya ng schedule ko yan, yung araw-araw na misa. Opo. Pero I see to it, pagka Sunday, buong pamilya kami. Unless lang yung misis ko may sakit, di ba? Alam nyo naman yan. Naiiwan si misis. Yung 2 anak ko, bit-bit ko sa simbahan yan. Pero kung kaya nyo ng araw-araw, depende sa schedule nyo at kalusugan eh. Pwede naman alternate. Wala namang problema kay Lord yan. Ang importante, may consistency tayo. At kapag dadalo tayo sa misa, hindi sayang. Kasi hindi ka late eh. Kasi pag once na late ka, eh mas maganda niya, huwag ka na umati ng misa kung late lang. Nakita ko ha, pumupunta doon tapos na yung homily. Hindi mo ma-appreciate yung misa pag hindi ka nagsimula. Maniwala ka sa akin. Parang dito, hindi ka naman pwedeng nasa dulo ka na eh. Hindi mo ma-appreciate ito kung nasa dulo ka na. Dapat simulan mo. Parang nanonood ka ng pelikula, simulan mo. Hindi pwedeng gitna ka na pumasok. Hindi yung sa dulo ka na. Eh di nakanganga ka. Bakit nangyari yun? Bakit namatay yung bida? Eh paano nga late ka na pumasok? Tapos late ka na nga. May mga eksena kapag ginagawa sa simbahan, nakaka-distract. Nakaka-distract. Huwag na po. Itigil na po natin yan. Mawalang galang na po. Itigil na po natin mga kapatid. Hindi lang yung Eucharist. Panglima, faith study. Nagagawin natin to, Lord willing ha. Try namin ni kapatid na Christian Paul Gailan, ang presidente po namin ng CFD. Pagtutulungan po namin yan, ibaba sa inyo yung aral. Magkaroon tayo ng faith study. Yun ang kailangan sa Katoliko itong 2025. Kasi ang simbahang Katoliko, hindi katulad namin yan na Baptist eh. Kami pag Sunday, may Sunday school. Ang Sunday school tumatagal ng 45 minutes. Doon pinag-uusapan ng doktrina. Doon nagtatanong ang miyembro. Sinasagot namin yan outright. Na pagkatas na Sunday school namin, may worship service kami na 1 oras at kalahati. Yung preaching ng pastor, 45 minutes to 1 hour. Ang homily natin, 20 to 25 minutes, ganun kaikli. Kaya kung ikaw ay matagal ng Katoliko, na medyo lumalalim ka na, naghahanap ka na, hindi mo makita yon sa homily. Prangkahan tayong usapan. Ako bilang pastor, hindi ko masyadong ma-appreciate yun, yung ganung kaikli. Bitin ako dun eh. So anong solusyon ko bilang Katoliko? Bilang Baptist na naging Katoliko? Anong solusyon ko? Eh dis maghanap ako ng grupo na doktrina pinag-uusapan. Kaya itong gagawin natin mga kapatid, mag-join kayo ha. Kasi bitin tayo eh. Bitin tayo sa homily ni Father eh. Yun na yun. Wala ka na magagawa doon. Sistema na yun. Matagal na panahon yun. 20 to 25 minutes lang yun. Bitin na bitin tayo ron. Kasi pag in-extend ni Father yung homily niya, maraming tatamaan. Bakit? May kasunod na misa eh. Ang misa natin is 1 oras lang. Nandun lahat yun. Andun na yung communion. Andun na kasama yung pagluhod-luhod natin na 2 beses.
Naobserbahan ko na yung galawan natin. Oo, 1 oras lang yan. Kung extend ni Father yung homily, tatamaan yung pangalawang service. Kaya hindi ho ganyan pwedeng gawin yan. Ano solusyon? Gawa tayo ng ating faith study. Aside sa confession, may adoration tayo. Pangatlo, rosary. Ikaapat, Eucharist. Pangalima, faith study. As I close, mga kapatid, ito sinishare ko sa inyo. Mahalaga po ito. Sana po you find it, you find it na nakakatulong. Umuulan po rito ngayon sa lugar namin kaya medyo yung boses ko nag-a-adjust. Medyo malakas ang ulan. Kaya may mga adjustment po tayo. Mga kapatid, itong 5 na sinishare ko po sa inyo, mga practical tips lang po yan, paano tayo mag-grow bilang Catholic. Nauna na kayo sa akin baka 40 anyos ka ng Katoliko 30, 20 anyos, 10. Si Brad Calix, ilang buwan pa lang. Tandaan nyo, ilang buwan pa lang. Kaya nagsusumikap ako na, di ba sabi ko sa inyo, itong first quarter, gusto ko makilala si Mama Mary. Gusto ko maging mapalapit sa kanya Yun yung desire ng heart ko Kayo po, ano ang desire ng heart ninyo? Samahan nyo ko dito, gawin natin to. Confession, at least twice a month. Pangalawa, adoration, at least 15 minutes a day. Pangatlo, rosaryo tayo. Ikaapat, dalo tayo sa misa. At panglima, magkaroon tayo ng grupo na mag-aral tayo ng doktrina. Paano nyo isi-share yung pananampalataya sa ibang tao? Ipag-pray nyo si Brad Galexa kasi dito sa community namin, kilala akong pastor dito. Kaya lang, hindi nila alam na Katoliko na ako. Ang nakakaalam lang, yung Baptist Church sa may dulo. Kasi dito sa community namin, may Baptist dito sa dulo Sila lang, chinismis na nila ako na yung pastor na yan, Katoliko na. Nachismis na nila ako doon sa simbahan. Pero yung mga Katoliko na kapitbahay ko, wala silang alam. Anong plano mo, Brad Calix? Eto, atin lang ito Ang plano ko, na i-Bible study yan sila. Oo. Siyempre, pastor pa rin address nila sa akin Ay, pastor, okay po yan. Walang tumatanggi sa Bible study. Pero doon ako magkukwento ng nangyari sa akin. Pag-pray mo ako kailangan ko dasal nyo sisingilin ko kayo niya kung kayo ay nagdadasal para sa akin Kasi magre-report ako sa inyo kung anong gagawin ni Lord Opo. Yun po. Sige. Mga kapatid, anong sagot natin para hindi tayo aalis sa simbahang Katoliko? Huwag kayo makinig doon sa mga pastor. Ganun kasimple. Kasi nagtatampo ka siguro sa pare mo, di ba? Kasi walang panahon si Father sa'yo kasi napaka-busy ni Father Punta ka na sa ibang grupo. Ay, wag po. Mali po yun. Intindihin natin yung ating mga pare. Intindihin natin. Pangalawa, kung mga konting away-awayan sa simbahan, huwag nyo nang patulan. Ano na lang, kaibiganin na lang natin sila. Yung mga nagchichismis na Katoliko, medyo saway na natin yan. Ay sis, wag na yan. Huwag natin pakialaman ng buhay ng may buhay. Pakialaman natin buhay natin. Yun Dapat matuto tayo doon Huwag kayong makinig sa mga pastor. Ganun kasimple. Huwag na kayong masyadong kung saan sa akin nagpupuntang YouTube. Kasi naghahanap ka nga kasi ng pandagdag doon sa homily. Gawa natin ng paraan yan, Magkaroon tayo ng faith Bible sharing. Magkukwentuhan po tayo paano natin isi-share yung ating pananampalataya. Mag-announcement muna ako bago tayo mag-pray. Asa na ba yon? Ito, announcement mga kapatid. Supportahan niyo po si Brad Calix sa ating YouTube channel na State of Grace TV. Opo, kailangan ko po supportan niyo. Baka ang gagawin ko, minsan magla-live ako doon sa State of Grace para at least alam niyo kung saan kayo pupunta minsan. Baka dumating yung point na yun na magla-live ako sa YouTube. Hindi ko alam kung paano gawin yan, pero papaturo lang tayo. Hindi naman tayo, hindi tayo ganun katindi ng mga bata ngayon old school tayo si Brad Calix, pero try natin mangyari yan. Suportahan nyo si Brad Calix
sa State of Grace TV. Mag-subscribe po kayo. Ilang piraso pa lang ho yung nagsusubscribe sa atin at ang ating panalangin bago matapos ang taon na ito ay medyo ano na yan, medyo maganda-ganda na yung bilang natin. Opo. Magiging 300, 500. Tingnan natin kasi makakatulong yan sa ministry natin later on. Kung ano man yung blessing ng Lord dyan, ha? Kaya samahan nyo po ang mag-subscribe po kayo. Pakikwento na rin ho yan sa iba. Mga kapatid, maging member kayo ng CFD sa lugar nyo, magtanong na ho kayo. Kung wala po kayong matanungan dyan at walang CFD dyan, tignan namin kung paano namin kayo matutulungan. May kakausapin ko dito yung aming presidente kung anong pwede ma-assist namin sa inyo. Kasi may nagtatanong sa akin, Brad, wala kami dito pero paano to? Pwede ba tayong online? Sabi nila sa akin. Sabi ko, tignan natin, hindi ako nangangako. Tignan natin kung anong pwede natin gawin. Kasi ang CFD, face-to-face yan May mga series of trainings yan Yun lang ang ano niyan, ang problema natin sa online, hindi namin kayo makita ng personal hindi namin alam kung saan talaga kayong parish Gusto namin yung ma-establish yun. Kaya ipagdasal nyo po kami na magawa po natin yan mga kapatid. Be a member of CFD po, malaki po may tutulong niya sa inyo. Mamayang gabi, pag-usapan natin yung pangatlo na modus ng mga anti-Catholics. Dalawa na pinag-usapan natin. Una, friendship. Okay, pangalawa, sponsorship kagabi. So mamayang gabi, secret. Punta kayo alas 7 ng gabi hanggang alas 7:45 at alas 8 po kung may time kayo, samahan nyo kami. Nagdadasal po kami ng rosaryo. Isang ikot, isang oras. Sakto lang yan, alas 8 ng gabi hanggang alas 9. Opo. Ano pa ba yung announcement natin? Pakinggan po ninyo si Cabornok, ang Factbusters PH. Opo, in-expose niya Iglesia de Manalo, SDA, grupo ni Kibuloy at ang Dating Daan. Kung gusto nyong lumalim, paano magdepensa ng pananampalataya, aside sa pagiging CFD nyo later on, puntahan nyo yung mga videos na yan sa YouTube. Opo, marami pong magagawa yan para po sa atin. Alright, yan lang ho yung mga naisip ko na ilang mga paalala. Pakishare po yung ating videos mga kapatid. Ipagdasal natin na ako'y nagdadasal na sa taon na ito ay meron akong mapapasyalan na kasi karamihan sa inyo nasa Visayas Hindi ko alam kung kailan ako makakapasyal sa inyong lugar pero ako po ay nagdi-desire kung kalooban po ng Lord at ni Mama Mary na makapasyal ako sa inyong lugar para ma-encourage ko po kayo personally. Iba kasi kung nakikita ko kayo ng personal Dito kasi pangalan lang Pero pag nakita ko kayo, halimbawa, napunta ako sa Antique, yung Catholic community dyan, encourage natin. Mapunta ako ng Dumaguete. Wala naman ako ibang gagawin. Magkukwento ako tungkol sa aking conversion at encourage ko kayo how to become a good Catholic. Yun lang po yun. Yung gagawin natin. Magdadasal po tayo. Magkikreate tayo ng mga movement niya sa inyong lugar na ang focus, paano tayo mag-grow bilang Catholic at paano tayo makakaiwas doon sa mga anti-Catholics. Anong gagawin natin yung practical steps? Pagdasal nyo na ako'y makabisita sa inyong lugar itong taon. At least quarterly, meron akong 1 o 2 lugar na mapupuntahan every 3 months para po kayo ay ma-encourage personally sa inyong lugar. Sige po, sige po. Okay, manalangin na tayo. Bago nga pala tayo manalangin mga kapatid, if you would like to extend your help para sa ating ministry, just let me know. Marami tayong kailangan dito sa ating broadcast. Marami tayong dapat bilhin dito. Tingnan nyo naman yung studio natin. Ito lang. Kailangan mag-level up ito as we push through itong 2025. At kailangan natin yung dasal, number 1. Pangalawa, ang inyong generosity para po dumire-diretso po tayo ang ministry na ito. Wala po tayong ibang inaasahan talaga. Ang Panginoon lang at yung generosity po ninyo mga kapatid. Sige tayo magdasal. In the name of the Father and the Son, the Holy Spirit. Amen.
Ang may pinagdadasal namin ang panahon ngayon, medyo maulan dito sa Negros. Kami po'y nagdadasal po na hindi naman ito papunta ron sa pagbaha at lulutang na naman yung mga gamit sa bahay. Pinagdadasal po namin na sakto lang. Pinagdadasal din po namin yung apektado ng Bulkang Kanlaon kasi may mga ano na naman may namamataan na naman po ang pillbox Nagdadasal po kami. Marami ng mga residente doon sa paanan ng bundok na wala na po, nag-relocate na sila at medyo mahirap yung sitwasyon nila kasi relocation yung hanap buhay nila, yung livelihood nila, lubang na apektuhan. Kami po ay nagdadasal ng inyong tabang sa kanila. Praying kami sa aming Santo Papa Francis sa kanyang kalusugan. Samahan niyo po siya. Patuloy namin inalalapit ang mga cardinal sa Vatican na patuloy sila magkasundo. Ang lahat po ng mga archbishop, bishops at mga kaparian, especially sa Pilipinas. Pag-pray namin yung mga bishop at mga kaparian namin sa Pilipinas, huwag naman sila masangkot sa mga imoralidad. Huwag silang masasangkot sa mga bagay na magpapadiscourage sa mga parishioners na aabuso sila sa kanilang authority, na magnanakaw sila ng pera sa simbahan, gagawa sila ng anomalya. Ayaw naming mapakinggan yon. Sawa na kami sa ganung balita. At ang gusto naming mapakinggan itong 2025, na yung mga pari namin talaga nagsusumikap mabuhay na may kabanalan. At nagdadasal ho kami. Kami naman ng mga layman sa Leyte, iba-ibang organisasyon sa loob ng simbahan, magkasundo kami. Hindi kami dapat magpabida-bida sa simbahan. Dapat isipin namin kapakanan ng kapatid. Paano namin ma-encourage sa isang kapatid na magpatuloy sa Panginoon na hindi aalis sa simbahan. Dapat maintindihan namin na ang paglilingkod o ay yung apostolate, servant ho dito Hindi kami nandyan para magpapogi. Nandyan kami para magbigay ng example sa mga kapatiran. Lord, nagdadasal kami sa aming bansa, kahabagan nyo kami. Sa aming presidente, hindi maganda yung relasyon niya sa vice president. Mukha pang mai-impeach itong vice president namin. Hindi namin alam kung ano mangyayari sa bansa namin pag natuloy yan. Malapit na naman ang eleksyon. Etong Mayo, may eleksyon na naman dito sa Pilipinas. Sa nagdadasal po kami ng mga maiboto namin yung tamang kandidato. Hindi yung buboto kami kasi mga trapo yung binoboto ng Katoliko sumasakay sa agos sana matuto kaming mga Katoliko na hindi kami pwedeng bayaran. May integridad kami. Kung sino sa tingin namin yung tamang iboto namin, iboboto namin yon. At hindi kami padadala sa ibang mga bagay. Lord, praying kami na gamitin nyo itong kabrad na magpakilala sa mga Katoliko. Ma-encourage sa mga Katoliko, mabuhay kami sabay-sabay na may kabanalan. It's about time for us. Pagpalit na yung isip namin. Panahon na ito para ayusin na namin ang mga buhay namin. Kasi yung akusasyon ng mga protestante, totoo lahat yun. Totoo lahat yun. Wala ba kaming gagawin doon? Dapat meron. Magsisimula yan sa isang simpleng pagpapasya. Tulungan nyo kami. Gusto namin maging maayos ang buhay namin. Lord, bahala na kayo sa mga may sakit, sa mga nagdadialysis, sa mga may cancer. Ang hirap may mga kidney failures. Mahirap ma-confine. Masakit sa bulsa po yun at sa damdamin. Kaya nagdadasal po kami na sana ingatan nyo sila. Yung mga OFWs namin na ang iba sa kanila ay minamaltrato ng amo nila sa Middle East. Wala kami magawa kundi manalangin at sana sila ay makabalik sa Pilipinas. Hindi lahat pinapalad sa abroad. Hindi lahat ng seaman okay ang buhay. May iba sa kanila tumatalo na lang, nag-overboard kasi hindi na kayanan ng problema sa Pilipinas. Posible Katoliko yun sila. Hindi namin alam. Pero Panginoon, tulungan nyo kami. Sumentro kami sa Panginoon kay Birheng Maria, sa tulong ng mga santo sa langit. Kami nagdadasal na magdesisyon kami. Lumapit kami sa Panginoon. Magrosaryo kami.
gawin namin to, yung confession, yung adoration, rosary, Eucharist, saka yung pagdalo sa faith study sharing. Kasi itong 5 bagay na ito, practical ito para mag-grow kami bilang Katoliko. Ngayon, kung hindi kami magdidesisyon, walang mangyayari. Hanggang ganito na lang kami. 40 years ng Katoliko, wala nangyayari sa buhay. Hindi umaangat sa buhay pananampalataya. Kasi walang desisyon na magbasa ng salita ng Diyos. Walang desisyon na mag-confession, adoration, rosary, Eucharist, sa kayong faith study. Tulungan nyo kami this year. Magawa namin ito sa inyong biyaya. Pagpalaan nyo po si Bro Noedora sa kanyang pag-ikot sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yung mga converted pastors, we pray for them. Kasama ko, Lord. Hindi namin kailangan bumalik sa dati naming pinanggalingan. Kaya nga kami umalis doon eh. Ang gusto namin mangyari, Lord God, Lord willing, na itong mga converted pastors na ito ay magagamit yung powerfully. Kung paano nyo kami ginamit sa mga denominations po namin, na sana gamitin nyo kami powerfully na maka-impluwensya kami ng mga Katoliko na tutulog-tulog sa pananampalataya, mga Katolikong masyadong ignorante sa salita ng Diyos, na ma-encourage namin sila mag-aral, manalangin, at magkaroon ng balanseng pamumuhay. Lord, muli, maraming salamat po. We pray this, Lord, in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Mga kapatid, salamat for joining. Mamaya, Lord willing, magbabalita tayo alas 12 ng tanghali at sa gabi alas 7. Samahan niyo po sa ating pangatlong modus na ibubunyag ni Brad Calix na pinagagawa ng mga protestante at mga evangelicals. Ganun na rin ang mga kulto dito sa Pilipinas. Sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixto at yung aming 2 anak na si James Philip at Alana Grace. Ako naman si Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo. Pakishare po yung video mga kapatid. Maraming salamat and bye for now.